Minasang konnichiwa. God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa Lesson 45. Ang unang pattern po na pag-aaralan po natin dito sa Lesson 45 ay verb dictionary form, verb ta form, verb nai form, kasama po yung nai, i-adjective, kasama din po yung i, na-adjective, lalagyan din po natin ito ng na, noun, magkakaroon din po ng no. Tapos susundan po natin siya ng ba ay wa. Ang ibig sabihin po ng pattern na ito ay in case or sa Tagalog kung sakali. Gagamitin po natin ang pattern pong ito sa mga sitwasyon po na hindi natin inaasahan. Example po tayo, basahin po natin ito. Kaisha ni okurimasu. Ibig sabihin, malilate sa company. Alam naman po natin kung saan po tayo malilate. Ang particle po natin dito ay particle ni. Next, renraku shite kudasai. Please, kumontak. Gagawin po natin ito sa ating pattern na in case. Ito po ay naka-mass form, kaya papalitan po natin ito ng dictionary form. Dahil naka-align, ibig sabihin po, group 2 po ito. Tatanggalin lang po natin yung mass, papalitan po natin ng ru, at yung ating pattern na ba ay wa. Basahin po natin, naging kaisha ni okoreru bai wa renraku shite kudasai. Ibig sabihin, please kumontak kung sakaling malilate sa company. Next example po natin ay tsukai kata ga wakarimasen. Hindi alam paano gamitin. Watashi o yonde kudasai. Please tawagin ako. Ang particle po natin, kung sino po yung tatawagin natin, ay particle o po sa taong yon. Ngayon po, ang sentence na ito ay i-apply po natin sa pattern ng in case. Ito ay nakamasen, ibig sabihin po, papalitan po natin ito ng nai form. Si wakarimasen po, ito po ay group 1, kaya si e-line, papalitan po natin ito ng a-line. Si ri, magiging ra. At yung masen, matik po na nai po siya. Kaya si wakarimasen naging wakaranay. At ilalagay na natin yung ating pattern na ba ay wa. Naging tsukai kata ga wakaranai ba ay wa watashi o yonde kudasai. Sa Tagalog, please tawagin ako kung sakaling hindi alam paano gamitin. Ang next example po natin ay para naman po sa verb ta form. Basahin po natin ito. Kipo nakushimashita. Nawala ang ticket. Ekien ni ite kudasai. Please sabihin sa station attendant. Kung kanino mo po sasabihin, particle ni po doon sa taong yon. Ngayon po, ang ating verb na nakushimashita ay papalitan po natin ito ng ta form. Si nakushimashita, ito po ay group 1. Si shi, same lang po, shi pa rin po ang kapalit. Kaya si mashita, ito lang po ang tatanggalin natin. Papalitan po natin ito ng ta. Si nakushimashita, naging nakushita. Nakushita. Tapos, ilalagay natin yung ating ba ay wa. Basahin po natin. Kipo nakushita ba ay wa, ekien ni ite kudasai. Sa Tagalog, please sabihin mo sa station attendant kung sakaling nawala ang ticket. Example naman po tayo para sa i-adjective. Basahin po natin ito. Karada no chushi ga warui desu. Ibig sabihin, masama ang kondisyon ng katawan. Mori o shinai de kudasai. Please, wag gumawa ng labis-labis. Ibig sabihin yung pong imposibleng mga gawain. Ito po ay i-adjective. Ang gagawin lang po natin, tatanggalin lang po natin ang des. Wag po natin tatanggalin ang i. Tapos lalagay na natin yung ating pattern na ba ay wa. Naging karada no chushi ga warui ba ay wa, mori o shinai de kudasai. Sa Tagalog, please, wag gumawa ng labis-labis kung sakaling masama ang kondisyon ng katawan. Ang next example po natin ay para po sa na-adjective. Shuri ga hitsuyo desu. Ibig sabihin, kailangan ng repair. Watashi o yonde kudasai. Please tawagin ako.
Katulad po ng sinabi ko kanina, kung sino po yung taong tatawagin, ang particle po doon ay particle o. Dahil po si Hitsuyo, ito po ay na-adjective, magpa-plus na po tayo rito. Pero bago yan, tanggalin po muna natin si des. Maglalagay po tayo ng na, kasi si Hitsuyo ay na-adjective. Saka natin ilalagay ang baiwa. Naging, shuri ga Hitsuyo na baiwa, watashi o yonde kudasai. Sa Tagalog, please tawagin ako kung sakaling kailangan ng repair. Example natin ito para sa noun. Basahin po natin. Kikai ga kousho desu. Ibig sabihin, sira ang machine. Nirako shite kudasai. Please kumontak. Dahil po ito ay noun, tanggalin po muna natin si des. Maglalagay po tayo ng no bago makarating kay baaiwa. Dahil po si baaiwa, noun po siya, kaya nagkaroon tayo dito ng no. Noun po ito, no, tapos noun po kasi ito. Naging, basahin po natin siya. Kikai ga kousho no baiwa, nirako shite kudasai. Ibig sabihin, please kumontak kung sakaling sira ang makina or machine. Pattern number 2 na po tayo. Ang pattern number 2 naman po natin, ang kakailanganin po natin dito ay verb plain form, i-adjective, na-adjective, lalagyan po natin siya ng na, at noun, lalagyan din po natin ito ng na. Tapos, susundan siya ng noni. Ang ibig sabihin po ng pattern na ito ay even though, despite this, at kung ano-ano pa. Sa Tagalog po, kahit na or sa kabila nito at kung ano-ano pa. Tapos po, ang ilalagay po natin sa dulo, ito po yung kabaliktaran or kasalungat sa inaasahan natin sa nangyari. Kumbaga, mayroon po tayong inaasahan dito sa unahan sa sentence, tapos ang kinalabasan ay kabaliktaran po doon sa inaasahan po natin. Kaya ang ilalagay po natin dito sa dulo, ito yung mga feelings na unexpectedness or dissatisfaction. Yun po yung ilalagay po natin dito sa dulo. May lumabas na po tayong pattern na noni kay lesson 42. Ang gamit naman po ni noni kay lesson 42 ay purpose po ng mga bagay. Ang conjugation po na kailangan doon ay dictionary form, plus no, plus ni, at noun ni. Dito naman po ang kailangan ay itong mga to. Tapos dito kay lesson 45, ang dulo po natin ay itong mga to. Kay lesson 42, iba naman po yung gamit ng noni po doon. Example po tayo, okani o irimashita. Ipinasok or ininsert ang pera. Kipuga dimasen, hindi lumalabas ang ticket. Ang gagawin po natin sa verb natin, papalitan po natin ito ng plain form. Ito po ay group 2 kasi naka-align. Ang gagawin lang po natin, tanggalin natin si formula, palitan po natin ito ng ta. Dahil ang past tense ni mashita sa plain form ay ta. Tapos ilagay na po natin ang noni. Basahin po natin. Okani o irita noni kipuga dimasen. Ibig sabihin, kahit na ipinasok or ininsert ang pera, hindi lumalabas ang ticket. So, ibig sabihin, hindi mo po inaasahan. Kahit na ininsert mo yung pera, pero yung ticket ay hindi pa rin lumalabas. Ang example po natin ay ichinen nihon ni sondeimasu. Ibig sabihin po, isang taon nang naninirahan sa Japan or nakatira sa Japan. Kung saan po tayo nakatira or saan kayo nakatira, ang lugar po na tinitirahan nyo, ang particle po doon ay particle ni. Ang dulo natin dito ay Nihongo ga heta desu. Weak sa Nihongo or mahina sa Nihongo. Ang sondeimasu, ito po ay papalitan po natin ng plain form. Ito po ay pattern ng te form imasu. Si imas po, ito po ay group 2. Dadalhin po natin siya sa dictionary form. Tatanggalin po natin ang mas, papalitan po natin ito ng ru plus noni. Naging ichinen nihon ni sundeeru noni nihongo ga heta desu.
Sa Tagalog, kahit na isang taon nang nakatira sa Japan, weak pa rin sa Nihongo or mahina pa rin sa Nihongo. Yung dulo mo, hindi ka po satisfied na ito po yung kinalabasan na kahit isang taon ka nang nakatira, weak ka pa rin sa Nihongo. Ang next example po natin ay Shigoto ga isugashi desu. Busy sa trabaho. Kyoryo wa yasui desu. Mura ang sweldo. Isugashi desu, ito po ay i-adjective. Gagawin lang dito ay tanggal desu, papalitan ng noni. Naging Shigoto ga isugashi noni, kyoryo wa yasui desu. Sa Tagalog, kahit na busy sa trabaho, ang sweldo ay mura po. Next example po natin ay kare wa nihongo ga jozu desu. Kapag sinabi pong kare, sa Tagalog ay siya, pero ang tinutukoy ay lalaki or he. Sa Tagalog nito ay siya ay magaling sa nihongo. Ibig sabihin, yung lalaking yon ay magaling mag-nihongo. Amari hanashimasen, hindi masyadong nagsasalita. Ang jozu po, ito po ay na-adjective. Ang gagawin po natin, tatanggalin muna natin si des. Dahil siya ay na-adjective, lalagyan po natin ito ng na. Plus yung ating noni. Naging kare wa nihongo ga jozu na noni, amari hanashimasen. Sa Tagalog, siya ay kahit na magaling mag-nihongo or magaling sa nihongo, hindi masyadong nagsasalita. Siyempre, na-expect mo na siya ay magaling mag-nihongo, pero ang ginagawa niya, hindi siya masyadong nagsasalita. Last example po natin ay Kyo wa nichiyobi desu. Ngayon ay Sunday po. Shigoto shinakereba narimasen. Dapat magtrabaho. Ang nichiyobi, ito po ay noun. Tanggalin po muna natin ang des. Kahit po siya ay noun, lalagyan po natin siya ng na. Katulad po ni na adjective plus noni. Naging kyo wa nichiyobi na noni, shigoto shinakereba narimasen. Sa Tagalog, ngayon ay kahit na linggo, dapat magtrabaho. Siyempre po, ine-expect nyo na linggo ngayon, pero kailangan mong magtrabaho.